Good day mga boss, sa video na to ay gagawa tayo ng DIY rechargeable wall clock powered by 18650 battery. Kung natatandaan nyo sa last video natin, nakagawa na tayo ng circuit para ma-convert ang output ng 18650 battery na 3.7 volts to 1.5 volts. Pero sabi ko sa video na yun ay gagawa natin ng tutorial kung paano ito ma-charge. Ito yung ginawa natin mga boss. Inalis ko muna yung connection niya sa wall clock. Siya nga pala mga boss, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka pwedeng pa-subscribe naman at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. Check muna natin kung ilang volts yung battery. Chinarge ko na kasi ito pero hindi ko na i-full charge. Ayan, meron siyang 4.1 volts. 4.2 volts nga pala ang full charge nito mga boss. Ngayon, i-check naman natin yung output niya nung dumaan na sa ginawa nating circuit. Ayan mga boss, meron siyang 1.6 volts. Magkaparehas na sila ng voltahe nitong bagong AA battery. Ngayon mga boss, kagaya nga ng sabi ko, gagawin natin itong rechargeable para pag low bat na yung battery, i-charge na lang natin. Para magawa natin yan, narito ang mga materyales na kakailanganin natin. Una ay itong charging module na TP4056. Maglalagay din tayo ng battery indicator para malalaman natin kung ilang percent na lang ang karga ng ating battery. Maglalagay din tayo ng Type-C charging port para pag magcha-charge tayo dito natin papadaanin. At maglalagay din tayo ng ganitong klaseng box o case. Bali, binitasan ko na nga pala ito ng paglalagay natin ng battery indicator. At nilagyan ko na din ng Type-C charging port. Hindi ko na ipinakita sa inyo para hindi na masyadong humaba yung video. Saka madali lang naman yun mga boss. Okay, simulan na natin mga boss pagkatapos na maikling intro na to. Ang una natin gagawin ay ikakabit muna natin yung battery indicator dito sa ginawa kong butas. Gagamit tayo ng glue gun para ma-edit natin dito yung battery indicator na to. Ayan, lagyan lang natin ng glue yung taas at baba ng battery indicator. Tapos, pwede na natin ikabit sa butas. Siya nga pala mga boss, para mas maging accurate ang reading nitong battery indicator na to, kailangan natin i-jumper o i-short yung dito sa S1 o Series 1. Ayan, okay na. Ngayon mga boss, ikakabit naman natin itong charging module na TP4056. Unahin muna natin yung Type-C port. Yung positive wire ng Type-C port, ihihinang natin dito sa in plus. Input positive ang ibig sabihin yan. Kulay red na wire ng Type-C charging port ang ihihinang natin dito. Dito naman sa kabila natin ihihinang yung kulay black na wire. Sa in minus natin ihihinang mga boss. Input negative naman ang ibig sabihin nun. Ayan, okay na tayo sa Type-C. Next mga boss ay i-disconnect muna natin yung battery dito sa circuit dahil maglalagay tayo ng charging module kaya medyo mababago yung connection o wirings. Subukan nyo na rin to mga boss para hindi na kayo papalit-palit ng AA battery. Mataas naman ang capacity ng 18650 kaya matatagalan bago to malobat. Tapos pag nalobat, hindi na tayo magpapalit ng battery. Isa-charge na lang natin. Mga boss, yung wire na tinanggal natin sa battery, ihihinang natin sa out ng charging module. Bali sa magkabilang gilid ng charging module, meron siyang out plus at out minus. Bali yung kulay red na wire, ihihinang natin sa out plus. Ulitin ko mga boss ito yung tinanggal natin kanina sa positive terminal ng battery.
Isunod natin ngayon yung kulay black na wire. Ihihinang naman natin to sa out minus ng charging module. Next mga boss ay maghihinang tayo ng wire dito sa bat minus at bat plus ng charging module. Unahin muna natin yung kulay black na wire. Ihihinang natin siya dito sa bat minus. Isunod na natin yung kulay red na wire. Ihihinang naman natin siya sa bat plus ng charging module. Tapos yung dulo ng wire na hininang natin sa bat minus ng charging module, ihihinang naman natin sa negative terminal ng battery. Tapos yung kulay red na wire naman galing sa bat plus, ihihinang natin sa positive terminal ng battery. Next mga boss ay ikakabit na natin itong battery indicator. Rekta na siya sa battery mga boss. Bali yung positive wire ng battery indicator, ihihinang natin sa positive terminal ng battery. Tapos yung negative ng battery indicator, ihihinang naman natin sa negative terminal ng battery. Ayan mga boss, pagkadikit natin ng negative wire sa negative terminal ng battery, umilaw na agad yung battery indicator. Siya nga pala mga boss, baka may magtanong kung hindi na ba maglalagay ng BMS sa battery. Mga boss, pag gagamit kayo ng ganitong TP4056, kahit hindi na kayo maglagay ng BMS. Kasi may overcharge at over-discharge protection na tong TP4056 na to. Pero kung gusto nyo pa rin lagyan, okay lang naman. Ngayon mga boss, ikakabit na natin sa wall clock yung ginawa natin. Ihinang lang natin yung wire kung saan natin ikinakabit yung AA battery.
Ayan mga boss, gumagana na siya. Ngayon mga boss, subukan naman natin i-charge. Ayan mga boss, umilaw yung kulay red na LED charging indicator. Ibig sabihin, nagcha-charge na to. Pag namatay yung kulay red na yan, tapos umilaw yung kulay blue na LED, ibig sabihin full charge na yung battery. Okay mga boss, bali aayusin ko muna to, isasarado at ite-tape yung battery. Ipapakita ko na lang mamaya yung finished product. A few moments later. Eto na mga boss, ayos na. Ganyan ang setup niya. May nilagay akong battery indicator kaya makikita ko kung ilang percent na lang ang karga ng battery. Pag 4 ang nakailaw, ibig sabihin 100%. Pag 3, 75%. Pag 2, 50%. Pag 1, 25%. Pag isang bar na lang ang nakailaw, ibig sabihin kailangan ng i-charge. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood.